Matatag K-10 Curriculum, GMRC 4, Quarter 2, Week 4. Kahalagahan ng pananampalataya sa pamilyang Filipino. Mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Unang araw. Balik-aral. Ang komunikasyon sa pamilya. Tingnan natin kung maalala ninyo ang mahalagang aral ukol sa pagpapanatili ng mabuting komunikasyon sa pamilya. Panuto. Sabihin kung ano dapat ang sasabihin sa paglalapat ng mga aral para sa magandang komunikasyon sa pamilya. Ang bagong aralin para sa susunod na 2 linggo ng pag-aaral ang kahalagahan ng mga aral ng pananampalataya at paglalapat nito sa ating buong pamilya. Naknak. Maglalaro ng naknak upang makuha ang kanilang dating kaalaman tungkol sa kahulugan ng mga salitang may kaugnayan sa aralin. Halimbawa, naknak, who's there? Pananampalataya, pananampalataya who? Pananampalataya na ang Diyos ay may biyaya para sa bata na sa Kanya ay may tiwala. Aralin natin gawin nang tayo ay pagpalain. Mga salitang maaaring gamitin sa gawain. Pananampalataya, Diyos, pamilya. Paggawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ang pamilya. Bibigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon na magbahagi ng kadalasang ginagawa magkakasama ng kanilang pamilya. Pagsusuri. Paano mo ilalarawan ang iyong pamilya? Ano-ano ang kadalasang ginagawa ng iyong pamilya ng sama-sama? May mga ginagawa din ba ang inyong pamilya na mga gawaing kaugnay ng pananampalataya? Ibahagi ang mga ito. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay may kaugnayan natin sa Diyos. Nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa mga nilikha niya para sa atin. Minarapat ng Diyos na tayo ay lumaki sa isang pamilya na mag-aaruga at magmamahal sa atin. Nararamdaman natin ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang at kapatid. Ang masasarap at masustansyang pagkain ay galing sa likha ng Diyos. Gayon din ang iba-ibang tunog na ating naririnig. Nakikita din kagandang loob ng Diyos para sa atin sa magagandang tanawin. Kung ating pagtutuunan ng pansin ang kanyang mga gawa, makikilala natin na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpatawad. Kalawang araw. Kaugnay sa paksa 1, kahalagahan ng pananampalataya sa pamilya. Pananampalataya at gawa sa pamilya. Pagrerepaso at pagsusuri. Sa simula pag-aaral sa paksang kasalukuyan, napagtuunan natin ng pansin ang ating pamilya. Ang pamilya ang tinakdang paraan para mapanganak at lumaki ang isang bata. Ang pamilya ang nag-aaruga, nagmamahal at gumagabay sa paglaki ng isang bata. Ating tatalakayin ngayon ang epekto at aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. May nakikita ba kayong mabuting epekto ng pananampalataya sa inyong pamilya? Ano-ano ang mga ito? May mga aral ba ang pananampalataya na itinuro o pinapayo sa inyo ng inyong mga magulang o lulu at lula? O di kaya ay mga pinagbabawal na gawin sa inyong pamilya dahil sa aral ng pananampalataya? Gawang aralin 1, mga mabubuting bunga ng pananampalataya. Piliin at lagyan ng check ang mabubuting bunga ng pananampalataya sa buhay ng isang tao at sa pamilya, at ikisan ang hindi mabubuting bunga nito. Unang bilang. Nagiging mapagmalaki tayo dahil sa alam na ang tama. Ekes. Nagiging mapagpakumbaba dahil nalalaman ang mga kahinaan.
Check. Nagkakaroon ng pag-asa dahil sa katiyakang may sumusubaybay at nagmamahal. Check. Mas natutuhan na maging magpatawad. Check. May lakas ng loob dahil may nasasandigan at mahihingian ng tulong. Check. Walang mapanindigan at mapagbatayan sa pagdesisyon kung ano ang tama. X. Malaya gumawa sa gusto dahil walang pumipigil kahit ano ang gawin. X. Nahihikayat na magmuni-muni sa sariling gawa. Check. May nagpapaalala ng mabubuting aral na dapat gawin. Check. Nagsusumikap na mahalin ang kapwa, kagaya ng pagmamahal sa sarili. Check. Pagtatalakay. Marahil hindi nakikita ng karamihan ang mga magagandang at mabubuting bunga at epekto ng pananampalataya. Karamihan sa mga mabubuting bunga nito ay hindi nakikita ngunit napakahalaga. Halimbawa, matutuwa tayo kapag binigyan tayo ng regalong damit. Pero mas mahalaga ang pagkakaroon ng paninindigan o dunong sa pagpapasya kaysa sa mga bagay-bagay lamang. Ang mga sumusunod ay ang mabubuting epekto o bunga ng pananampalataya sa individual o pamilya. Una, ang pananampalataya ay gumagabay sa atin na bigyan ng pagpapahalaga ang tunay na mahalaga. Ikalawa, ang pananampalataya ay nagpapabuti sa ating kalooban. Tatlo, ang pananampalataya ay nagbibigay ng katuturan sa buhay. Apat, ang pananampalataya ay nagbubuklod sa pamilya. 5, ang pananampalataya ang nagbibigay kahulugan sa pang-araw-araw nating ginagawa. Subalit, dapat din nating isaisip na ang pananampalataya ay personal sa isang tao. Ang ating saligang batas ay nagpapatibay na malaya ang bawat Pilipino na magpasya kung anong paniniwala o reliyon ang kanyang paniniwalaan. Dapat nating kilalanin at igala ang karapatang ito ng ating kapamilya o kapwa-bata. Gawang aralin 2, basket ng mga bunga ng pananampalatayang kailangan natin. Itala ang mga mabubuting bunga ng pananampalataya na natukoy sa ating talakayan. Piliin dito ang mga katangiang sa palagay mo ay kailangan talaga natin. Gumuhit ng basket o tray na may mga prutas at pangalanan ang mga bunga ng pananampalataya na kailangan nating sa buhay. Ikatlong araw, kaugnay sa paksa 2, mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Ilan sa mga mahalagang aral ng pananampalataya para sa pamilya ay ang mga sumusunod: pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pagpahalaga sa pamilya, pagmamahal at paggalang sa magulang, pagmamahal at pagpahalaga sa isa't isa at sa sarili natin, pagpapatawad sa isa't isa, maging mabuti at matulungin, pagiging mapasalamatin. Ang pagsunod sa mga aral, pananampalataya ukol sa pamilya ang magpapatibay ng pagmamahalan at magpapatatag ng pagkakabuklod ng ating pamilya. Kung atin itong pakatatandaan at isabuhay, magiging maligaya at matiwasay ang ating buhay pamilya. Gawang aralin 3, ang aral ng pananampalataya. Panuto, gagawin itong gawain ng dalawahan. Sagutin ang unang tanong at isaad ang aral na
naaalala ukol sa pananampalataya. Alin sa 7 aral ng pananampalataya ang hindi ninyo naririnig o napangaral sa inyo, o di kaya ay hindi nabanggit sa inyong pamilya? Alalahanin ang aral ng pananampalataya o ukol sa pananampalataya na madalas ipaalala sa inyong pamilya. Isulat bilang payo, slogan o kasabihan at kung sino ang nagpangaral nito. Paglalapat, maganda ba o pangit? Panuto, sa gawaing aral na ito, susuriin mo kung maganda o pangit ang impluwensya ng paniniwala mo sa iyong pakitungo sa iba, lalo na sa naiiba ang paniniwala sa iyo. Maganda, M o di maganda, DM, ang pangungusap para sa iyo. Unang bilang, ang pagpapakumbaba ay mahalagang aral sa aking pananampalataya. Letrang M. Ikalawang bilang, ang aking paniniwala ang nagtutulak sa akin na gumawa ng mabuti. Letrang M. 3. Ang pagmamahal ay para lamang sa kasama mo sa pananampalataya. DM. 4. Ako dapat ang nasusunod at parating nagsasalita. DM. 5. Ang kanyang paniniwala ang nagbigay daan upang makita niya ang kanyang pagkakamali. M. 6. Ang pagpapatawad ay aral sa aking pananampalataya. M. 7. DM. 8. Hindi ako dapat makinig sa hindi namin kasama sa kapanalig. DM. 9. Wala kahit anumang pagkakamali ang aming pag-unawa sa pananampalataya. DM. 10. Dapat igalang at mahalin kahit hindi kasama sa pananampalataya. M. 4 na araw. Ang pangaral ng pananampalataya para sa pamilya ko. Panuto, gusto mong sabihin sa iyong pamilya ang natutuhan mo sa ating aralin. Ano ang ipaalala at sasabihin mo sa iyong pamilya? Magbanggit ng 2 o mahigit pang pangaral ng pananampalataya na angkop sa pamilya mo. Isulat sa ibaba ang insaktong sasabihin mo na may pagmamahal at respeto sa pamilya mo. Halimbawa, nanay, tatay, kailangan po yata nating magsimba ng sama-sama para makapagmuni at mapalalahanan na magmahalan. Pagsusulit. Unang bilang, ang katangiang ito ay makikita sa pagyakap, paghalik at pagtulong sa kasapi sa pamilya. Tamang sagot, mapagmahal. Ikalawang bilang, makikita ito sa mga magagandang salita at kilos. Ito ay damdamin na nagtutulak sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Tamang sagot, mabait. 3. Makikita ang katangiang ito sa panahon ng pagsubok, hindi madaling manghina, bagkus may lakas sa pagharap ng problema sa buhay. Tamang sagot, matibay ang loob. 4. Hindi mahirap ang mga gawain sa kung ang mga kasapi ay may ganitong katangian. Pagtutulungan. 5. Madaling maayos ang di pagkakaunawaan kung ang katangian ito ay nasa atin. Mapagpakumbaba.
At dyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli!